The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyo ngamin, welcome sa satoy pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan ni Martes, pizza 11. Kan bulan na Enero, taon 2022. Iribanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa lado technical, si Engineer Joanner De Villa, ang sa kuyang partner digdi, sa information si Aldrina Orlanda, and si Ma'am Kayla Legasyon, yaon sa opisina, ang sa mong finance manager. Sa transmitter, si Engineer Felix Lagrimas, yaon madaman sa ito yung PSG, si Tony Saison. Makakaiba ng tamang po, ang sa ito yung mga karonda sa luwas, si Rota Pornilio sa Sinman, si Philip Baracena alias DJ Pogi. Sa mga may kumplihan niyo po ngayon, happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Yaon naman po dyan si mga mag-aragom na ma-celebrate kan sa indang wedding anniversary ngunyan. Paabotan tama po sinda ng happy wedding anniversary. Iba po kong breast cancer. Isang taon po sa visit ako na mammogram. Duman sa BMC, balik-balik na ako. Di ako nakakakuha ang mammogram. Tapos sabi ka ng aki ko, ma, duman sa Banasi ko pala duman manglibre. Tapos kan sarong aldaw, sabi niya, ma, nag-apod na, maduman na lang kita. Sabi ko, salamat. Dahil ako maalat January. Ay, ako po talaga sa totoo lang, bako saan na pong mammograms ang naabil ko kigong. Kung po ako kan magpa-chemo, aagad na po ako sa iya. Iba po nga ni Sar, kung chemo sinangot niya, 14,000. Sa kulang po talagang tabang kain itong mga arumi kong mga tios, may mga hilang. Kaya nakulang pong maray ang pakinabang sa kuyang idol na Bella Puerte sa pamilya ko. Salamat pong maray sa pamilya Bella Puerte, ta ako po nakaabil ng mammogram. Kaya nakulang po ang pasalamat ko na naresolveran sa kuyang problema. Mga tugang, libreng mammogram check-up, may machine na po dyan sa
Camarinesor Provincial o Camarinesor Medical Center na patindog ni Gov. Migs Villaferte. Libre po sa may mga problema sa breast cancer na mga kababaihan. Pwede po kamo dyan na magpa-check up libre. Pwede kamo magpasundo, magpatod sa kaperting serbisyo. Mag-call or mag-text kay Gov. Migs Villaferte. Tangarig pong mapacheck up po nindo ang sa indo nga mga problema. Kung kamo may problema sa indo pong mga suso. Ayan, dahil ito na pagparapadipisilon pa. Kung ang pagiling nindo may nagbubukol, may delikado sa kanser, may libre pong mammogram machine na check-up para po sa indo. Maray na serbisyo po talaga ang arog po kayo ni. Garuman sana ni dakulang regalo. Ngunya na 2022, mas lalong pinakusog, pinahiwas, asin dinagdagan ang serbisyong kapuerte ni Gov. Migs sa Villaferte, Provincial Administrator, incoming Governor Luigi Villaferte, and Congressman Elry Villaferte. Mag-avail po kamo nin libreng mammogram kan Kapuerte Medical Assistance Program. Igwa po kita digdi yung Kapuerte Medical Headquarters sa siyudad kani Iriga. Magpalista kamo dyan para first come first serve basis man kayo dyan. Or mag-text, mag-message lang po sa Kapuerte Facebook page, as in magpasundo kamo para ma-schedule tulos. Libre po ang sundo. Libre pa ang mammogram. Araw ka mo kayong kapadangat. Kana serbisyong Kapuerte sa probinsya po ng Camarinesor. And especially sa parting ini kan Rinconada area sa indo pong kalusugan o health. Ang priority po ninda. Pagiramdam po, kung kamo babae 40 anyos hasta 55 anyos ang edad, mapa-mammogram. Sarong beses po ini sa sarong taon gayud ginigibo. Ano? Sa araw kayo na edad. Alagad, 56 years old, sarong beses sa lambang 2 taon. Kung mayong oras magpa-check up kada taon. Yan. Ang amay pong pag-agap sa breast cancer, sarong solusyon na mataning problema ang siring po kaning kamatian. Nangurog na sa kababaihan. Tayo ni naaano na po dahil ngunyan na bubulong naman. Basta amay na mahanapan po ni solusyon o maagapan. Sigun sa datos, 3 sa sanggatos na kababaihan sa Pilipinas, nahanapan na ni solusyon kan mga problema sa breast cancer. Na-survive pa yan daw, ang ani minsan na iba, nalalaplap pa. Pero po nalawag pa man ang buhay. Sa toyang Runakan Asya, inian saro sa dakulang problema na kahilangan sa mga kababaihan. Kung sa kalalakihan, prostate cancer, ang kadaklan man na problema, o sa kababaihan man, breast cancer. Pwede pa man po ining maagapan. Basta na po kamo, avail kan libreng mammogram na ini, kan Kapitolyo Provincial, and dyan po sa Camarinesor Medical Center, libre po ini. Tabang nadakula sa kasalusugan nindo, kan pamilya Villaferte, ha? Tasinda, nagtatao po kan siring kaning priority.
Ha? And sa tuya po bagang kalusugan, iyon sa tuya man na kayamanan sa buhay. Kaya po, pinapagiramdam kita kan Villaferte, mag-abil po kita kaini. Aber daw, uya pa. Sa ina to, sala. Iano ta lamang ining mga Yorberno. Nagkaroon po siya ng kidney stone. Nahirapan na po siyang umihi, inilalagnat. Kaya tapos nung pagpa-check up po namin, sabi ng doktor, kailangan po agad matanggal po yung ito. Kulang po yung pambayad namin, kaya naisipan po namin lumapit dito sa Cavite Medical Assistance. Bali po, nakakakuha po kami ng 20,000 sa Cavite. Sobrang laking tulong po ng ibinigay po sa aming financial assistance ng Cavite. Maraming salamat po kay Governor Migs Villaferte at kay Congressman El Rey Villaferte at sa lahat po ng staff na bumubuo ng Cavite Medical Assistance Program. Sana po pagpatuloy niyo pa po yung pagtulong, lalo na po sa mga tulad naming mahihirap. mga tugang, ini po ang karahayan. Kada ako nagpapatotoo sa natatabangan po kan mga Villaferte. Kadahilan ng na-aksidente po yung kapatid ko way back on March 2021 po din. Sa sobrang laki po ng bill, minsan hindi po namin kinakaya yung financial na panggamot para sa kapatid namin. Aksidente po sa motor, bumangga po siya sa van, sa gitna ng van. Swerte pa rin po na naka-helmet siya dahil wala po siyang galos. Yung utak lang po talaga yung may problema niya. Parang yung brain niya po is namaga, then alas 2 or 1 month na, hindi siya nakakilala. Binigyan po kami ngayon ng Cavite ng 20,000 at magagamit po namin siya sa gamot at sa pangangailangan ng kapatid naming na aksidente. Maraming salamat po kay Governor Migs, Congressman El Rey at kay Luigi sa maagang tulungan na ibigay sa amin ng Cavite upang matulungan ang aking kapatid sa pinansyal na pangangailangan. Maraming salamat po at sana po ay marami pa kayong matulungan katulad namin. Bueno mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Pigpaparalamuda na naman po nindo si Gubmigs Villaferte kan mga kalaban sa politika. So mga habo sa Villaferte kan magpasyar dyan sa Barangay Salvacion kan Banuaan kan Baaw ta nagkaigwang tupad payout. Siyempre luwas laog ang tao. Siyempre dapat dahil mabulabog po ang pananao po nin ayuda pinansyal sa mga beneficiaries. Kaya po medyo kaigwa po nin kumbaga sa pag sarado ka na kalsada sa lugar na nagkakaigwa po nin pag payout. Ngunyan mga kontra na naman kung ano-ano na naman ang pigpapara yam-yam. Dahil po sa nangyaring ini. Ano ini taday ini? Ini yung taday baga nag-a-appear ini digdi. Ini. Dahil baga nagluluwas ini digdi. Dahil nagluluwas Ini. And dahil po kayan, ano ang gigibuhonin do para dahil mabulabog? Siyempre, aayusin po. Bakong kung ano-ano na naman ang mga isyong pigpapara tuyaw kan mga kontraman sa Villaferte. Pero kadikit sa naman po ining nagtutuyaw, baka nga ni isaro sa naman. Ta sinasabing dae na daan nakakaaragi sa mga bihikulo. Pero po dae man po gayud mag-aga nangyari.
Pagkatapos ka na payout, o di harali naman ang grupo ni Gobmix Villaferte. Dahil inimportansya po ang pananao po ni na tupad na payout. Duman po sa sinambit ng barangay dyan sa Bao, Camarines Sur. Kaya iniin masakit na maray sa ibatang mga kababayan. Ang nahihiling, ang nasisilag, ang arog kayo niyong medyo naabala da sa bulos kang trapiko. Pero itong karahayan na itinatabang kan na grupo ni Gobmix Villaferte, din hindi lamang napasalamatan. Kundi tuyaw, maurag ba sa tuyaw. Pero dahil lamang niya kung mapasalamatan man lamang, ang serbisyong itinaupo para sa tupad na payout sa mga taga-barangay Salvacion na mga beneficiaries. Pero itong abala ka mo sa pag-agi nindo kan sa indong bihikulo, yun ang kinakalintar nindo. Pero itong ginibong pag-ayuda sa indo, ni mabanggit nindo. Kaya yan masakit man sa indo ay. Saro man ini yung mga nagpapalakop ni na fake news na kisyo ma-lockdown da sa entirong Pilipinas. Kaya ini man minsan ang social media nakakapatarantaman ini asin nakakabwisit. Na ibang mga nagpo-post, igwapang voice clippings na nagtataram na mag-imbak na da kita ni mga pagkakan sa Pilipinas. Ang lambang pamilya tayo ma-lockdown da. Nailing mo ng kabwisitan po ini. Nabako man pong opisyal ang nagtataram. Kung ang nagtataram na po mismo ang Malacanang, matubod pa kita. Pero yung mga fake news na nagkakalat sa social media, mga nakakabuisit, mga tarantadong nagigibo kayo ni. Sana matamaan ka mo ng Delta variant or kung dahil man Omicron variant na nagtatao pa ka mo ng kagabatan sa buhay kan mga Pilipino na nag-aatubang na nga ni kita sa dakulang health crisis dahil kan na epekto darakan na COVID-19 na pandemic. Mga buisit na nagigibo kayo ni. Dapat sa indo na nakabwisit ka mo, tamaan ka mo kan COVID-19, mga tarantado ang nagigibo ka ni sa social media. Ang pangapudan lang po kan IATF, National and Local, mga local government unit kan Palasyo Malacanang, magsurunod kita sa health protocols. Dangan maglikay kita, asin magpabarakuna. O yan ang pangapudan ba kung igwang mga nagngangaw-ngaw man sa social media, kisyo may burubusis pa man na mag-irimbak na dagit ang pagkakanta, ma-lockdown. Alam mo nang katarantaduhan niya, nata kita haradit na pinapahadit pa kita lalo kan, buwisit! Na nagigibo ka ni sana kayo ang tamaan ng COVID-19 na ining Omicron o kundi man diltang mga lokotoy kayo. Aber daw, nasa linya, Philip Barasina. Bicol Connection Report. Hindi Pogi, maray naramrag ka ni mo, ipasok mo. Salamat, Tabi Karondang Joey. Good morning sa mga parantaban niya to. Yan, pamanggilaray ako din sa ginigibong sesyon regular na nasanggo ng panlungsod kan Iriga, Oda si Vice Mayor Rick Soliva, Sari. o Inda. Sabi, agkuan avoidable circumstances. Si Sayan, presiding officer mo niyan. Si Consial Sani Maestrado. Aber daw, ano ang pig-uurulayan dyan? Anong agenda? Halo-halo bagan mga agenda digdi. Iguang sa Vocational Technical School. May request si Mayor Madel na urgent. Ano na naman yung request mo na yan? Na urgent. Pero may bagay urgent, basta nagre-request si Mayor Madel. Anong mandayan request na yan? Kung yan, may kumaning gayo na iintindihan. Diyan sa, magagad ka ning, ining kopya kang sesyonin da, kung ano nakalag dyan sa mga agenda. Basta mayo si Consial Buboy Guevara. Secretary dyan, si Sai, interview na, si sanggo na yan sa
Panglungsod Secretary. Dahil tamang piling ma-interview ta, nagtatara, Ay, iyo. naglilista Magdatal, ng agenda. may mga nakatukaw bagang konsyal sa talikod kibliton mo ng interview mi ka. Basta itong manunod sa permit-rec kan mga tri-mobile operators and drivers sa Siyudad Canilga. Ano yan, permit tricks na yan? Mapabor sa tricycle operators and drivers o mapabor sa mga riding public? Mapabor sa gabos. Tano man. Riding Koni ka palang paserong operators. tinaasan ka kan pamasahe, napaboran ka o napaboran sa driver? Napaboran ka yan, so driver. Oh, kaya pa, pero kung naguros ang pamasahe sa tri-mobile din, napaboran man dyan, so riding public. Oo, sabi ba kaya ni Consul Rosorol po, it depends upon the situation. Depende sa sigon kung narog kaya. Dahil man nga pwedeng ilangkaw, dahil man pwedeng ibaba. Nagpaparamahal ngayon produktong petrolyo. Totoo yan. Siyempre ngayon, baburo balansyo. Anapot yan, anong klaseng pagbalansyo? Pira na pala ang minimum na pamasahe sa tri-mobile. Dahil pa nga pinagsasabi kung ibabalik sa 15 pesos. Kan ibang lugar tabi digdi sa Rinconada area, ibang banwaan karundang Joey, 15 pesos. Sa iba, 15. Per kilometer. Pero ang kilometer yan, sa rosa ng kilometro or one kilometro. 1 kilometer. Pag nag-exist ka na sa 1 kilometer, May additional na yan, baka 5. di magiging 20 na palaan. Oo, kundi ang problema, digdi sa irigata, 20 pesos na gayo per kilometer. Sa ibang banwaan, digdi sa Rinconada, 15 pesos. Iba talaga syudad, mahal ano? Oo, syudad kaya. Sa munisipyo, medyo barato. Sa munisipyo. Yan ang pagkakaiba. Pero ang gasolina sa syudad, saka sa munisipyo gayod, sa mga gasoline dealer, baka parehas man mahal. Dahil man iiriban presyong gayo. Kaya, anong pagkakaiba? Dahil sa munisipyo, dahil sa syudad? Ang sarong lugar? Kaya. Pangyayari tayo. Kaya, medyo maribong nga Ano ang bitoka kan taga-munisipyo sa kan taga-syudad? Magkaiba. Oo. Parehas na naman baga nangangaipog kita ng pagkakan. Dakol Mantios, pero nag-joy sa Irga. Sa Iriga, dakol man tios. Sa ibang munisipyo, dakol man tios. So, Ang ganing mga ngutka, nagtitios man. Sige na sila nga na ibaklay, rapura po sa mga kandidato. Ang kandidato man, tago-tago. Sige naman siya natago-tago, dulag-dulag pa. Kung maisog, kung nakakuha ka pang medyo surusupla dong kandidato, ikaman nga pabalik-balik ka naman sa naman nga masurusiman na ka na sa naman. May dara ngayang, resita. Anong taon pa ngayon? Ay, Haloy-haloy na baga nga. Ikaman nga pabalik-balik ka naman lang ngayon. Ay. lamo na ngayon ang suya. Lamo na naman ngayon ang umol. Lamo na ngayon oyam. Kaya Pero ibang pwede mga sa may kasabi. Kaya ni bang stop kan mga politiko, madudunong naman, manay. Nadigdi ka pa sa nabaga ngaya kan sarong siman. Sa iba ka naman ngaya. Hindi ba nga ni Karundagyo, pinapasan sila sa sekretarya. Iyo baga. Hiling nga daw nga kung listado mo man ang lalawgon ka, no? Kung termino na yan, digdi. Ano ka ngaya? Butanti ka man nga digdiyo. Na-discover ba ko man palang butanti digdi? Dayan masakit tuloy na po si nga mayor mo, sa kagawad mo, sa vice mayor mo, sarala pa sa simbag. At ayaw na nga niya. So kalaban. Igwa kayan. Igwa kayan. Sa banuan kan buhi. Igwa kayan. Tano man. Ginapot ni first gentleman na kan buhi. Siya nga mayor mo. Ngayon, si RPL. Reda Coste. Nabuking. May dara ka na nga nga kick. Tapos, nagdigdi ka ngayon. Nga pala niya bisto. Kung isang tigdudumanan mong mayor. Dahil palang bistado si Margie Aguinildo, ang mayor kan boy. Mas bistado si former mayor Reda Coste. Oo,
pambihira niya ako. Pag-arog na kanan mga nagdudulo. Ano man si First Gentleman, nagragot man sa mga ngipon sa kauyaman. Eh man, nagirit-girit lang. Eh, imbis nga rugangan ko si tao, binawasan ko pa. Salaw man yung tupig nga gabi. Iyo, imbis na tataantuhan rin, naging pira na lang, 20 pesos. Tala. Binangaan na. Makauyang mo ba kaya? Kunaro ka na nagdudulog. Tapos sa kalaban pala mabuto, masuporta, Oo, no? kaya mag-iingat man girara. Uy, dyan da baka sa buhi. Nagdudulog sa tuya. Igwa da dyan mayamano ng kandidatong mayor na napugrot data. Oral daw da, katong nagkakarampanyahan, siging pabunong orig. Hasta sa naipabarakal sa mga basis, sa mga na isang rasuwarong sa kasudaga. Nagtios da sa politika, ay takong da ikatataw talaga sa politika pala, patitiuson ka. Ayan, iba nga ni, nagagadan pa. Ata, Stress. ang meaning mo ba kang politika, puputikan ka, lilitikon ka, lilibakon ka, titikason ka, kakakanan ka. Ang masakit, kung dagdagan pa, lulutaban ka. Pukuspan ka pa pag nadaog ka, no? Di, laan mo nga yan. Ang buhay din. Kaya, kung basta-basta maglawag sa politika, digdi sa tuyang nasyon. Yung gayo ka. Kung maluyan, daghan mo, maluyan, buot mo, Kaya ka na si- maglawag sa politika. Kaya si BP Lini for president, tama ng SNDO, ang lugaw sana. Lugaw sa na pala. Lugaw ba ka kay BP Lini? Yeah. Ano, man kayan sarong sako mong lugaw, ribo-ribo na ang pakakakanon mo ka. Oo. Tipid. Tipidon bagang marayan lugaw? Yan. Pero kung matao kanin mga Kung mapara- may dilata pa, May hurig pang pabuno ka pa, May sugo pakakan pa. ka ng kung ano-ano, eh. mapupugrot ka. Tapos ang buto sa kalaban man sana, taman ang lugaw. At least ay mabasol na gayo. Dahil kang gayo Pag na nadaog gastusan. ka, Oo. kung gumana man, di nalugaw siya na ka mo. Nalugaw sana ka mo. Kaya yan ang makonselo rin sa dalagan kan politika sa tuyang nasyon. Pero kayan karon ng Joey, ang iriga, may mga nakakatuyaw, nakakaobserbar. Ano ngayon iriga? Tamayong representante ang IPC sa sanggunang panlungsod. Iyo ba gano? Dapat ikaw man maging Ang ilihidong... igwa. Dapat pala, ikaw man IPs na Oo. ma-elect na city councilor. Yan. May representative man dapat. May lamang kitang maitom dyan na elected city councilor sa ngunyan. Ay, si Sinabisi pa. Si Isay? Si Sinabisi pa. Ay, di pwede pala niya na maging Oo. representante. Ano ka naman? Gibuhon ng boses ka na mga IPs. Yan. Pag nakaulay ta daw si Sinabisi Ano nang pa. tigkonsyal? Isinabisi kung na. pwede nang siya na sanan maging IP's representative. Yan, ano nantig, akoon mo man nantig ni. Pero Yeah. dapat, oral daw siya magpasyar dyan sa sa, ano nga po kaya? Tugang niya itong ito. Sa Oo. tribal. Si Anbusis. Oo. Oo. Kaalangan man na permission na siyang ligdi sa sentro. Yan. Dapat magtaga tukad man dyan sa Ilian, duman sa Santiago. Yaon dyan ang mga IPs. Ang mga IPs baga, pero naagyan, inaabot man yan. naagyan ko pirmi baga dyan sa may atubangan kan sa may sa may water district. Ano ta nakok perming may IPs digdi yung nakapirila. Si Sedo biga dyan ang kaya. Pero si Conchal sa ni Maestrado. O yung maputi baga si Conchal sa ni Maestrado. Hindi, pero yung dinodolokan mga IPs. Kaya pala niya ako pirmi kung may nahiling dyan, may mga kargang aki, mga nakapirila. Si Sedo niya ako pinipilaan kayo ni Digdi. Tano may harong dyan si Conchal sa ni Maestrado. Ngayon ka na li. Pamira Philip. Oy, Lip, hain ka na. Mag-call ka. Oh. Makonsuelo ka talaga, Lip. Pati yan mga bagay na yan na paano namamasdan pa kan publiko na dapat agko man ki representanting gikan sa IPs. Indigenous people. So, sa di syudad kadig iriga. Kada ako lamang pati bagang professional sa inda. Ako nakipulis, baka may abogado na. Pwede yan na maglaog sa politika.
paasinson lamang an sa endang pagbuhay. Tapos ano pa? Ano ni? Yaong baga digdi sa pigpost ni Consiel Edsel Di Maewat. First, ang gunian na panglunsod irrigation regular session January 11. 2022, mas lalo ko papong papakarayon a performance ko sa sanggunian. Para sulit po taxpayers money na pigsuldo ka na ko. Mas lalo ko papo nadadagdagan a pagtabang na ginigibo ko. Non-stop public service. Maski turog pwedeng gisungon sa ngaran sa pagtabang for Vice Mayor 2022. Pambihira, no ha? Kaya lang, kadakon man sa sanggunian po kaya, kung dyan kaya, padakulan man dyan ng bilang numero man dyan, number games man dyan ang nangyayari. Kung kadaklan niya sa administrasyon, daw anong pulok nagibong kan opposition, mayang nangyayari. Perming daw kan na administration. Nagbuburutuan permi dyan. Pero yaon man po ang pag-inguha kan yaon salado kan opposition. Kaya lang man salado kan administration, dapat anserbian maninda ang mga elektorado. Bako lang an sa endang serbian an sa endang boss sa politika. Ayan ang dapat para balansyado. Di po baga, no? Ini pong Health on the Go program kana Provincial Health Office of Camarines Sur will render a medical mission for the people of Iriga City in Rinconada tomorrow, January 12, 7:30 a.m. to 3 p.m. at the Capuerte Office in Roque, Iriga City. This is through the efforts of Governor Mix Villaferte, Provincial Administrator Luigi Villaferte, and Vice Mayor Rex Oliva, and Team 1 Iriga. Mobile diagnostic van services, pre-medical check-up, consultation, pre-medicines, ECG, X-ray, ultrasounds, pregnant 5 months and above, CBG, uric acid, cholesterol, ambulance, transport, referral to Capuerte, medical assistance. Piga postman ini ni Capuerte Headquarters Chief Aspirant Councilor Jorel Cayao. Ayan. Dako lang tabang po ini, lalo na ngayon na kitang COVID-19 pandemic na pinaglalabanan. Dako lang bagay po ini. Takon mayo ining Capuerte medical assistance na ini, ay inda tayo, Diyos ko. Kawawaan mga tao. Ano digdi sa lokal na gobyerno kan siyudad kan Iriga, kulamang kitang araw kading programa. Ngarig po baga na maintindihan taman kung na ano lamang ang naitatabang man sa programa sa medical. Kadaklan kaya sa Capuerte Medical Headquarters nagdadaralagan bagang tao tayo kung siring kaning konkretong programa. Mga resort as in tourism establishment sa Naga City, minomonitor sa pagpapatupad ng Alert Level 3. Araw kanibang mga probinsya as in syudad na nasa Alert Level 3, liwat po na nagkaigwanin mga limitasyon sa bawat hiro, kan tao, lalo na sa mga pampublikong lugar. Araw kan mga simbahan, malls, mga restaurant, as in maging sa mga resort. Sa informasyon po, ali sa head kan na Arts, Culture and Tourism Office, sinabi kayo ni, katabang sa nida sa pag-monitor ang mga barangay official, barangay health emergency response team,
appear sa mga personahe pa kan public safety office asin mga pulis. Nabanggit niya man po na bawal sa mga plaza ang mga minor de edad. Sisitaron ini kan mga naka-duty na mga pulis asin barangay tanod sa mga resort man, sharing man, bawal ang mga minor de edad asin dapat limitado sa na po ang mga guest. Sa mga negosyante man po, aram naman indayan, magin kan mga residente dahil dati naman pong ipinautob, kaya dapat nang sumunod. Dahil po ang Naga City sa ngunyan, nasa irarom kan inaapod na alert level 3. Aber daw, yaon sa linyaman si Aldrin Lee. Tama yun no? Sa gilid ano. Aldrin, good morning, kami. May ba gano'y? Aldrin, i-switch mo daw dyan. May pigaan daw dyan sa switch. Aldrin, digdi ka na lang mag-call sa ano. Dahil baga naglaog sa ano ni Aldrin Lee. Oh, sige daw. Oh. Hello? May pigpipindit dyan, Noy. May pigpipindit dyan sa ano. Sa control kayo sa ano. Yan kaya si manager. Ay, si ano, si... Hello? Hello? Dahil baga, nantigwahid na. Sabihin mo. Sabihin mo na. Brian. Ikaw sabi sir, so binangga? Oh. Aldrin, yaw na. Sasabihin mo na lang siya. Pare po ka mo nagkayos? On-air ka na lang, Jay. Taraman mo. Iangat mo ang telepono. Taraman mo siya, on-air ka na. Wala siya. Taraman mo siya, iangat mo. Taraman mo. Ay, inda ka ding mga pag... Kawasa, ma-report. Ma-report mo selfie, ulamang ki-monitor. Putula pa na yan. Ilin ko na arog mang ganyan pag-iribat, ma-report ma yung monitor. Naka, ano man eh. Maray ka ni maghanap buhay kita. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause we'll bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may manang sa akin at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may manang sa akin at puso. Luigi! Ossie, Gessi Migs. Ossie, Gessi Migs. Ossie, Gessi Migs. Sa kongreso siya na nga. Ossie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Ossie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Ossie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada'y kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Ossie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Ossie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Migs sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo
pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka, dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Migs sa Kongreso, itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay Mga tugang, balik kita sa programa. Oy, babae ang nagkamali ng pasok ng kwarto sa lodging house. Nakadurog ang rumboy. Pangyayaring buhay tayo ni ano ha. Sigun po sa suspect na si Albert Cairlang, residente ka na Alegria sa probinsya po, or Alegria sa probinsya kan Surigao del Norte. Nagpahingalo sa naman da siya sa kataid na kwarto kung sa naka-check-in man ang sarong customer kaibanan ang sa iyang boyfriend napag-araman na umini sa napo subuot ang babae. Alagad nagkamali palan kan linaog na kwarto. Nakubanan na sa napo naiba na pala nan sa iyang kadurog. Hanggang sa hanggang sa day niya una surumboy na pala nan sa iyang kadurog-durog ano. Namatiandaan niyang hinadukan na siya sa iyang masisila na party dangan hanggang sa na-challenge naman po tako na nagiro ka naman yao na duman so nangyari. Sorry, tudong nagreklamo pa ang babae. sa management ka na sabi ng lodging house, matapos na madiscovery na ang lalaking sa iyang nakaniig ay hindi pala ang kanyang boyfriend na nasa ibang kwarto. Kaya kamo pasiguro daw kamo. Ikaw pa kayo mga numero o ano nga yung room number. Dapat arog kayan. Samantala dahil po sa nakauli na kung kaya sa pulisya na sana po kan sa indang banwaan Suminoko ang sinabit ng day man na pagkaaram na suspect. Subahon mo ng garubagayan manok. Paroy na, alangan man day mo tukaon. Minsan ang ibang lalaki arog kayo ano naman palay nang lumalapit, day mo pa tukaon niya. Siyempre, kung medyo lalong palaban naman pati, ay tutukaon maparoy. So, babae naglaog sa kwarto niya Dahil niya una, siguro madiklo, duman nangyari. Kaya, buisit si babae. Ikaw pala na kayo-iyo ko, bako kamang pala niya sa boyfriend ko, kaya riniklamo, Tasala sa kwartong nalaogan. Pumasok po siya sa kwarto kung saan ako nagpapahinga, sir. Sabi niya, kan suspect sa pulis. Kasi 24 hours akong naka-duty. Sa istorya kan suspect, bigla na sana po dahil siyang pinagparaadukan. Si babae, pagkalaog-laog ihi gayod. Tapos paglaog sa kwarto, nung gabantulo sa lalaki. Itong rumboy. Tig para ruman sa tulo sa Nag-irinit naman gayod suspect. Kaya kalangan man na paroy na nga na nagdudulok sa kalangan man dahil tuka-tukao, tinuka-tuka. Nagparadukan ba siya?
Sabi niya, alam mo naman sir, lalaki ako, kaya nakipagsabayan na rin ako ng halik. Hindi naman po siya pumapalag sa mga halik ko. Hanggang sa siguro si babae, bintiro ng grabe ng gama-gama. Ayun na, nagkasiriraman na. Hanggang sa nakaraos na daso suspect. Magluwas da siya natapos naman kayo si bakbaka, Sinundan siya kan si babae. Duman niya na araman na iba pala ang nakadurog niya. Makukonsidera po bang rape ito, sir? Sabi ka tong suspect. Siya naman po yung pumasok sa kwarto ko. At rinomansa ako. At nag-irinit na rin ako. Siya rin ang unang gumapang sa akin. Hindi ko naman siya ginagapang at ako'y nagpapahinga. Ano daw ang kaso kayo Ay siguro, agupon manggirara itong baka minimal sana. Imbis na sanggatos na taon siya pipresoon, baka mga 50 taon manggirara siya. Discounted ka ngayon. Depende sa judge na mapugol kang kaso gayon. Tumanggi namang publiko ang pangaran po kan babae. At ang sa iyang kadate na boyfriend ay inda. Kung magkadaragusan pa yun nanamitan ka na nga kaniba. Maringa siya magsaroy-saroy na mo kita. Di malas na babae na. Uy, ikaw mo pala naro kayo na durdi malas ay pangyayaring istorya niyo. Nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padagos siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal, ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan ang mga parauma digdi sa tuyang banwaan kagawad Greg Pontanal ang sa iyang kakayahan kaipuhan kan banwaan si Greg Pontanal kagawad Greg Pontanal. Mga tugang sa iba pang hanap buhay, idol, lag mo na mga hanap buhay mo dyan. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas mabusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinlang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor.
Nonoy Ibas ko sa tuyang Vice Mayor. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. RPN, Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga togang, balik kita sa tuya pong programa. Ano na to? Yan, sa'yo na to. Uni. Mga togang, ang DTI dapat maghiro man, ano ha? Sige na sa nabagaan, taas kan na presyo kan mga barakalon. Magin ang mga tinapay, sudati tang nababakal na pagkadar na kulang pidasong 5 pisoso na pandesal, nagpara sa adit na sana. Garo so 2 pisoso na baganing ngunyan. Ano yung tarog na kanimis kan arena gayod? Nagparamahal naman gayod. Asukar, kaya ang pandesal tango niya na mabakal na 2 pisos, saday-saday na. Dakula pa niya kuning ano. Uy, DTI, Department of Trade and Industry, relibuta daw nindal mga negosyante. Ano nito? Ang presyo kan mga gulay, karne, bagas, pati ning mga tinapay, sige nasanaan marahal, sige pansaradit kan mga slice. Ay ano na tayo, Diyos ko. Garo grabe, nabagading pasakit ka na to. Bicol Connection Report. Nagbabalik si DJ Pugi. DJ Pugi, lauga daw giraray. Salamat, Giraray Tabi Karandang Joe. Good morning, liwat sa mga parantabay niya to. Nag-uurog to, nabugan na init yan saldang. Uy, malanit na maringo niyan ang saldang ano, ha? O, saka pag maagahon, maliputon. Kaya kadapol ang sinisipon, mayo ng paracetamol, mayo ng biogesic. Yung anong taarog na kayo ng Nasyon Pilipinas? Pero may kurot sa baanan naman ini, ang mga pharmaceutical. Pero dapat ang mga nagigiribo kan mga bulong na ini sa kalintura, sa sipon, abo, dapat dardagdagan man nindan supply sa mga butika na nagkakaurbo sana. Baka tinutuloy yan, tama pa lang kausubot ng presyo. Pwede yan na magtaas ang presyo na naman kaya. Araw ba ka ng style ka na mga big pharmaceutical? No supply, anong mangyayari kaya? Low supply and demand. Kung mayong supply, mamahal madakol ang demands, mamahal ang presyo. Oo, saka so mga hospital, ma-income. Saka dakol mapa-hospital, kaday na nga kaya ang bulungon. Sa mayong bulong. Iyo mananggad.
simple siya naman ang pagpapatios sa mga Pilipino, pagpapasakit. Grabe ang pagsakit. Ang masakit pa kayo nito, tinabahan pa kan Omicron, Inay ko. mayong bulong, mayong diabetes, saka paracetamol. Yung gayo. Siyempre, ang mangyayari, baka matigok pa ang pasyente. Yung gayo ka. Kung mayo pang pagkakan, number one ang pagkakan. Magkahilang kapag mayo pang pagkakan, mayong bulong, talagang ibaan sa imong dadagusan. Kerming ang dadagusan mo, duman sa kaduang buhay. Maray kung maging maugma ka sa kaduang buhay. Duman sa kaduang buhay, nagsasakit ka pa. Kung nga pinadigdis, gutom. Siya daw yan, mapaugma sa kuya. Hindi sa kaduang buhay. Ang tao mga kung minsan, hindi sa kinaban, kadakli, pagsakit, kan ng buhay, ang namamatayan. Puro na sa nasakit, kamunduan. Mas maray pa ngayang... May kanta ba kayan, Philip? Itong Bicol song ni... Siya itong nagkanta kayan? Kaya ito lang ito makonyan ko. Taga-iri ka man pati iba kasi sikat na nagkanta kayan. Panong sakit. Kanta daw. Puro sakit, kamunduan. Mas maray pang magadan. Pambira. Ang siring na kamugtakan. Desperto. Masakit mo tuom, karoon na yung kantangin. Puro kaman nga kiblit, dabas ang ikang atang. Iyo yan ang nangyayari minsan. Kaya... Dapat atang mo na ngunyan, baliktad na ngunyan ang tawagan. Atang muna bago kiblit. At sa mga kunyan, mamasdan mo ang Sanggunang Bayan, Sanggunang Panlungsod, Pandalawigan. Kung ano-ano mga pinagpapasar na resolusyon na naging ordinansa. Kundi pag-abot sa implementasyon, yan ang problema. Yan. Digdi sa tuyang nasyon, padakol ordinansa, ang mga ipinapasar kan mga Sanggunang Bayan, Sanggunang Panlungsod, ang problema, ang implementasyon, wala man sa iba. Tapos ma-request man niya, halimbawa, si Mayor, again, aprobaran man solos. Ano man taan mga mayor pag mina-request sa sanggunian, perminasan ng may nakabugtak na urgent, anong tagrabig bang hidali yun na ang gusto kan na ibang mayor? Ang perming may urgent? Di baga pwede mag-request na mayong urgent? Gusto kaya, perming madali ang proyekto. Kadako lang project digdi sa Eriga, saro-saro daw. Kung na yan nag-i-income na, may return of investment na lamang. Ano ba rin magtarapos? Yun na nga yung sinasabi ko, warak-warak na project, mayo palagod return of investment na nangyayari. Tinamaan pa kang pandemic, sinabayan pa kang amusement park imbis na public hospital. Yan ang problema sa Eriga. Yun na nga yung problema. Nag-i-income sana ang aram ko digdi sa public market. Kundi kung minsan nga nag-aangal man ng mga saradit na paratinda para nga din yung sadita ni Go, 50 pesos, Bakong 20 pesos. digdi sa Eriga, may pinatindog na sports complex. Dahil man naman. Sayang baka kang pagpapara-invest na yan. Ano man palang return of investment yan? Anong benepisyo ka ni? Ano ang... benepisyo kayo ni Tabi Carondong Joey, kinigibong vaccination area. Marita nagiging vaccination area. Ining-inapod na triad. Si Mayor Madil baga, hinahanapan baga si Gubmix ng government hospital na dahil mandaan nagagamit. Nagagamit baga ang provincial medical center sa Banasi Bulaas sa isolation facility. Saka si mga mapamimogram check-up dyan na mga kababaihan, so may mga kidney problem, so may mga mapasitis ka. Nagagamit ba? Gagaro man yan sports center sa Erigang pinag-ibo ni Mayor Madel. Nagagamit man pala na na vaccination center, pero isolation facility. dahil pa man nagagamit as talagang may mga sports events nang nangyayari dyan dahil pati ang benepisyo kani, ang return of investment kani sa mga tao. Di ba? Yan difficile kani nagkukonsumo bugayan ng kuryente.
internet. Hmm. Kaya anhapot man ng mga taga-area dyan, ano kaya pwedeng makukuman, halimbawa, San Triad, San ICT Building, ang Triad kaya, yun na yan, so ICT Building. ICT o ano man yan. Oo. Itong sabing... Information Communication Technology Building. Hmm. So, itong duman sa Ibong, itong sports complex, Ginigibo Mandiraray, vaccination area, may mga opisina na baga. Ano nang nangyari kay itong sinasabing multipurpose city hospital kang Iriga? Big kukontroher pa, sa tudlo niyan. Ano lamang, pirang percent na lamang ang project na yan yung nakakonstruct? Ihakuta daw ki punong barangay ang Angelo Lagatik. Sige daw. Kan barangay Salvacion tayo bagan pinagkukonstruheran kana sinambit ng multipurpose building. Ano siya? Aki siya ni former ABC President? Oo. Angelo Lagatik. Yan. Dating punong barangay Vicente Lagatik. Ay, iyo. Oo. Sige daw. Kaulaya daw. Nagka pasadaan tayo nito. May mga bareta pati na trenda dyan na maagi sa Salvacion. Di pa ano na yan? Hindi na madaog sa sentro Paniriga. O may maapiktaran dyan sa Partikan Salvacion palaan? Oo, dyan maagi. Pero shortcut na kaya, maluwas na rin sa parting Albay. I-restrita na sa ng release kan train, ano ha? Oo, madalaga na daan tren, balit. Balit train? Kaskaso no da, oo. Hindi yan, napot man dyan, o rin daw ang kaskaso na yan. Baka ano man yan. Baka nasa pangiturugan pa sana. Yan, baka after election, kung man na mayuman pag makulog sa PNR, pero doon na naman ako kayan. Haloy na bagan PNR, dahil man nagpupunksyonar rin tultul. Mayo man nagbabiyahing tren, tagkod mo yan. Soro sa napagpakarahay kan mga rili, pag pahiwas kan, aagihan kan tren. Ang nag-aagi, so iba mga skate, hindi sa sentro kanirga. So mga train, mayo man, so bagon man na. Kaya yan difícil kung ang mga programa kan gobyerno, dahil man napapakarhay ang pag-implementar. Difícil yan kung puro sa na-implementasyon kan proyekto, poon-poon, dahil man nagkakatarapos. Dahil pa nagagamit na... Oo. Kumbaga sa so intensyon kan proyekto. O dawa dikit sa ng proyekto, basta tarapos-tapos, ito na nga ning sabi mo, tabi ko rin gawin, na may return of investment. Yan. Tayo bagang kaisipan ni Mayor Madil, anoon taman ngayon yung public hospital, namaman ngayon yung return of investment, puro ngayon yung gastusan, saka white elephant na investment. Sa ating ngayon kita amusement park, ako kitarget na koleksyon. Anong kakaan? Ano man dyan problema? Basta mapakarhay lang ang return of investment. Kung bilang sa naman, ang pinagtatawan kan investment. Ang masasabi ko lang kayan, iyo pala. Arag pala nitong kito. Investment. Hindi pa si Jairo ka, pigpaparadudahan, ang ibang mga department head. Ano ngayon may mga nahiwas lang, paglurubari. Ay, dahil na kita makiaram kayan. Ano man labot na kayan kung... Dahil na kita kayan. Ang importante, mag-interview ka na dyan. Wala lang ko, na mag-audit ka dyan. Mag-interview ka na dyan. Mag-interview ka na dyan kung siya pwedeng interview na konsyal. Anong nangyayari ngunyan sa session regular? Ang kunyan yun yung sanitation code na naman. An author si Consyal Gier Audal. Ano manda? Ano? Gier Grimaldo. Ano nga ano niya? Sanitation code. Pangyayari. O suman ngunyan ang mga pagwapo.
Great nyo man si Uncle Sal Idol. Ay, iyo baga. Kasud mo pa, pinalayogan ko na ning happy birthday. Si former Congressman Sal Fortuno kan Rinconada area, nag-serving chairman of the board kan Kasuray Kudos. Nag-serving board member kan Rinconada. Nag-serving vice gobernador kan probinsya ng Camarines Sur sa halawig ng mga termino. Asin mas halawig na nag-serving congressman sa di Rinconada area. Sa imo po, former Congressman Sal Fortuno of Rinconada area, belated happy birthday and may you have many more birthdays to come. We love you po and thank you so much. And pagbati alis RPN family sa bilog na probinsya, kang Camarines Sur, Rinconada, asin sa mga padangat mong mga taga Rinconada. Nangurog na sa mga sadiring tao, ta si Karondang Joter Tersinyo, sadiring tao niya ni si Uncle Sal niya, no? Nagpapabot man sa emo ng birthday greetings. And RPN family, nasa mo yaman pong pagpaabot ni na happy birthday sa emo. Kasudma pala na, no? Dahil lang kita nakapasyar ki Kung Sal, kutaan na nakaladop-ladop kita duman sa 11th Earth, sa iyang resort. Lip, pasok ka. Ayan ka na, Lip. Ay, naputol na si Philip. Aber daw sa mga nakawatching sa Toya, from Rosita Rumbaoneri, good morning from Davao City, thank you po. From Jimene Prestado Bungais, also watching, thank you. From Tonet Baldos of Sagrada Bao Camarines Sur, belated happy fiestaman po sa Endo Gabos dyan. Sa Sagrada Bao, sa pengenot ni Punong Barangay, Station Manager Milvin Barayoga. Salamat pa lang kay Station Manager Milvin Barayoga, kay Punong Barangay ta. Pinanawan ang lambang staff kan RPN na DCKI, pangudtuan kasudma sa di istasyon. Kadakol na putahe, amakon mong tulong urig ang kinatay. Kadakol na klaseng luto pala niya ako ini. Kaya burit-burit ako kasudma, digdi. Salamat kay SM. Sabi ni Tonit Baldos, good morning po, happy listening habang naghuhugas ng kinainan. Ha. Ay, salamat po ma'am na Tonit Baldos sa pakikinig at pag-view sa aking programa. Si Miriam Mendoza also watching, thank you ma'am. Si Hermanang Michelle Pasiti also watching from Naga City. Good morning po, Sir Idol. Jo, pakibati naman po mga anak ko. Hinahanap ka na rin po, miss kanila. Ayan, kay Rosel Pasiti, good morning. Sa pamangkin ko, kay John Wilton, kay Josel. Ayan, kay Bayaw Nabong Pasiti, good morning. Naman kitang hanap buhay dyan, duman po sa dito ay pinapangapudahan ng tama na maglibot-libot man sa mga negosyante. Tasigi sa nabagaan na mahal kan barakalon, dawa nga niya ko pan mga tinapay, sige mahal. Sige pang salit kan na pagka-slice, pagka-gibo. Dahil na naman po sa nakatalaan na pag-urlantuan kang presyo, pati presyo kan tinapay. Kaya, insister man ni Vice Presidential Candidate Senador Kiko Pangilinan na dapat makiaram na ang mga gobyerno, lalo na po ang Department of Trade and Industry. Tangani pong maiwasan ang paglalala kan kagutuman sa tao kan na pandemya asin pagtama kan bagyong Odette sa parte kan Mindanao, Visaya, iyo ang nagulpi. Ginibo po kan senador ang apelasyon kasunod kan hagad kan pinakadakulang asosasyon na nagigibo ng tinapay sa nasyon sa gobyerno na tugutan sindang magtaas da kan presyo kan produkto. Arog kan Pinoy Tasty and Pinoy Pandesal. Hindi kayang Pinoy Pandesal, yun yan mga tinapay kang masa. Sabi ni Ma'am Maria Mendoza, thank you daw. Thank you din po ma'am, stay safe and healthy.
and maintain your gorgeous face and sexy body, ano? Itong si Ma'am Maria Mendoza, kako lalong gumaganda sa tingin ko sa kanyang mga pinagpo-post na picture sa Facebook. Kaya and sabi pa kan senador, kuning kaso magtaas ang presyo kan panginutan na barakalo na arog kan tinapay. Pwede na naman daang orlantoan ang bilang kan mga taong magkakagurutom sa Pilipinas. Lalo na sa mga kakian. Kung dahil ng gayo makakakaning masustansyang pagkakaan. Lalo na itong mga kakian na naka-iristar sa distrosong gayo kan super typhoon audit. Kaya ito pong nakaaging aldaw, sinabi kan Philippine Baking Industry Group na tinatayang pagtaas ng presyo ng tinapay ay bunsod ng paglobo sa presyo ng harina na umakyat na mula 710 pesos kada sako at ito ay papunta na sa kasalukuyang 995 pesos ang bawat sako. Kaya talaga nagmahal ang presyo man kay kan harina. Anong gigibuhon? Masadit ang pidaso kan tinapay. Dangan mamahal pa ay inda tayo, Diyos ko. Ano daw ini yung nangyayari na sa Pilipinas, ano? Dahil ng katapusan kan COVID-19, dahil pang katapusan sa paulanto kan presyo kan mga barakalon, pati petrolyo. Dahil na baga naguhuros ngunyan? Aldrin, agko pa man naguhuros o dana? Dana naguhuros ano? Agko man usad, banggi pa. Sabi ni Aldrin, pangyayari. Ay dawa ining, sarong ining bagay na maghuros na yan, garo, kalinturado na sa kauyaman ang mga tao. Dahil po sa talagang dahil kita nakakabangon pa sa satuya pong ekonomiya. Ini po da ang mga sisitaron man ng mga unvaccinated individuals, papupulion sana, dahil man da niya arrestaron, sabi kan DILG. Ano? Pinaglinaw kan DILG, na mga upang bakunadong gayo kan coronavirus disease 2020 o 2019, na dahil sinda arestaron kung in kaso man pauuliw na sa naman sinda sa mga harong nila. Ang mga barangay officials da po ang bahala sa mga ini. Asin na dahil sinda arestaron basta sumunod sa naman ang mga ini sa mga panundon. Pero sinabi po ni Interior Secretary Eduardo Anyo na kuning kaso matagas daan mga dai pa bakunado ay daisinda pirsaho na papupulion. Bahala ngayon ka mo dyan. Sigon pa sa sekretary, mabugtak daan mga law enforcers ning mga checkpoint para makontrol ang hiro-hiro o mobility kan mga unvaccinated individuals. Dahil naman po sa biglaan na pagtaas na naman kan kaso kan COVID-19 na pinagtutubodan epekto ini kan Omicron na variant. Kan nakaagi pong aldaw kan ipinagsugo ni Presidente Duterte sa mga barangay officials na abisuhan na sa indang constituents na bako pang bakunado na magtinir muna sa sendang mga harong, asin arestaron ang mga ini kung na dahi makipagkooperar sa mga opisyal kang gobyerno. Katuyan man po na limitaron ang hiro kan mga bakunado. Mientras na igwapang surge kan COVID-19. Sinabi man po ni Justice Secretary Minardo Guevara na saka na sa naaarestaron ang mga daipa bakunadong individual na maharali marulwa sa mga harong ninda na mayo man lamang balidong rason. Lalo na kung bakong essential ang rason, ang katuyuhan. Asin kung ano nga ini maurag-urag pa, asin mapalag pa, makikiiwal pa sa mga autoridad.
na uuyon man po daan pag-aresto sa ordinansa kan sa indang local government units. Kaya man po tudoan pa nga po ni anyo sa gabos na magpabakuna para dahil man sinda pag siritaron o paporleon kung gusto nindang magrulo sa harong ninda. Kasabay po kayo, nagapatanid man po ang opisyal sa mga kababayan tang magpresentar o sa mga kababayan tang nagpipresentar ng mga faking vaccination card, na-arestaron man ang mga ini. Asin maatobang sinda sa magkakanigong kaso. Kaya kung mga fake man sana yan na mga ipipresentar kan iba na mga vaccination card, kung ma-detect na fake yan, sasampaling ka mo ni magkakanigong kaso. Ha? Kaya po dapat sa tama sana. O, yan. Iniman pong alert level 4, itataas na sa NCR kung mapupuno na ang mga hospital, sabi kan Malacanang. Nakahanda po ang gobyerno na itaas sa alert level 4 ang National Capital Region kung in kaso umabot na sa 70% ang healthcare utilization sigon sa Malacanang. Sigon po sa Head Start kan ANC, sinabi ni Cabinet Secretary and Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na nagtitinir pa manggiraray sa Alert Level 3 ang National Capital Region dahil sa mataas na daily attack rate kan COVID-19 and moderate na hospitalizations rate. Pero agad niyang itataas sa Alert Level 4 kapag naabot na ang threshold bagaman at sa ngayon ay nakakaya pa ang sitwasyon at kaya pang tumanggap ng mga pasyente sa mga ospital. Idinagdag po ni Nograles na dapat na ring itaas ang bed capacity sa mga temporary treatment and monitoring facilities sa buong bansa. Pero sa ngayon anya ay hindi pa naabot ang pamantayan para itaas sa Alert Level 4 ang NCR. Iginit din ni Nograles sa mga local government units na dapat itaas ang telemedicine at telehealth para sa mas maraming mga mamamayan ang makapagpakonsulta kahit nasa loob ng kanilang tahanan. Yung mga komunikaso kang COVID-19, liwat na suminirit po sa 33,169. Ha? Ang record kan DOH sa bagong record high na 33,169 cases kan nakaaging Lunes kasud mang hapon dahilan para umakyat ang kabuuang kaso sa 2,990,530. Sa DOH case bulletin number 667, nakapagtala na ng 46.0% positivity rate sa 73,234 individual na isinalang sa COVID-19 test nitong Enero 8. Naitala naman po ang bilang ng mga pasyente na gumaling sa 3,721 or 25. Dahilan para umakyat ang kabuang bilang ng recoveries sa 2,788,711 o katumbas ng 93.0% ng total cases. Nasa 145 pasyente ang nasawi para umakyat ang death toll sa 52,293. Diyos ko, dakul na pala nagkagaradan dahil sa COVID sa Pilipinas. Nakatumbas ng 1.74% ng total cases. Maglikay po kita ha. Ang Omicron, isa daw na dominant variant sa bansa, sabi po ng Department of Health. Itinuring na ng DOH po na isa ng dominant variant sa bansa ang Omicron coronavirus. Sinabi po ni DOH Secretary Francis Duque III na ito ay base sa isinagawa nilang genome sequencing. Kasi sa genome sequencing,
sa isinagawa noong Enero 3 na 29 sa kabuang 48 samples ay nakitaan ng Omicron variant. Habang 88 samples, 88 or 18 samples naman ay Delta variant. Dagdag pa ng kalihim na dominado na ito ng Omicron dahil sa resulta ng kanilang sequence run. Umabot na rin po ng 690% ang average daily reported cases ang naitala mula Enero 4 hanggang 10 na mayroong average daily increase na 20,481 na kaso. Dahil ito ay maituturing na nasa critical na ang kalagayan ng bansa. Ayan. Pero wag po tayong maniniwala sa mga lumalabas na fake sa social media na mga panawagan na mag-imbak na daw tayo ng maraming pagkain dahil magla-lockdown ang buong bansa. Buisit yun. Sana yun ang tamaan ng Omicron variant. Lokotoy na yun. Kasi nag-worry na nga tayo dahil sa kalagayan natin ng pandemic na ito. Dinatakot pa ang mga mamamayang Pilipino ng tarantadong yun. Sana yun ang tamaan ng Delta o ng Omicron variant. Kasi dapat official po galing mismo sa Malacanang ang mga ganyang mga sensitive na mga panawagan. Kaya buisit na buisit ako doon sa kung sino man yon na nagsasalita na mag-lockdown daw ang buong bansa. Ay may mga lugar naman pong hindi naman talaga masyadong karamihan ng cases ng COVID, di ba? Kaya mali po iyon na tinatakot pa natin ang ating mga kababayan sa mga ganong klaseng panawagan sa social media. Sana wag naman pong ganon. Kung nandito ka sa harap ko, baka sinikada na kita. Aber now, ano ng oras? At 9 minutes before 11 o'clock in the morning. Magtayo ng COVID waste facilities. Yan din po ang panawagan. Karaniwang makikita sa kalsada ang mga ginagamit na face mask na basta na lamang po itinatapon ng iba na kulang sa disiplin or walang disiplin. Hindi lang face mask ang nakikitang nakakalat ngayon, kundi pati na rin po mga ginagamit na COVID test kit. Maging sa pusod ng dagat, nakikita natin palutang-lutang mga basura. Nakakarating ang mga binasurang face mask at PPS sa mga ilog, sa mga dagat, at sa mga kalsada. Kapag napag-usapan ang basurang pandemya, nakakatakot po dahil virus po ang iniiwasan at linalabanan natin na hindi naman natin nakikita, ngunit nakukuha sa hangin. Tayo'y nahawaan sa pamamagitan ng laway at hangin. At sa mga baing ng tao, talsik ng laway ng taong kausap natin at kahalikan natin na hindi natin kakilala. Kaya ikaw, Aldrin, wag na wag kang makikipaghalikan sa hindi mo kakilala. Tama ako o mali? Tama ako. Kaya dapat kung makikipaghalikan ka, Joanner, yung kakilala mo. Kasi hindi malay natin kung yung kahalikan natin na tinatawag na one night stand na nangyayari paminsan-minsan sa buhay ng tao. May naka-one night stand niya ako, pare. Nakahalikan ko. Pero sumama yung health ko. Para niya akong nanghihina at umuubo na. Kasi baka yung nakahalikan na at natikman mong laway ay may virus pala. Kaya dapat po, never kang makipaghalikan, sa hindi mo naman kakilala. At never kang makipagtalik sa hindi mo talaga kakilala. Dawa, tuksuhin ka ng iba. Minsan kasi ang tao pag lasing na, natukso na, bumibigay na rin At nakikipagtalik na rin sa hindi mo kakilala. Malay mo kung yun pala, hindi ka tinamaan ng COVID-19 virus, ay tinamaan ka naman ng AIDS. Mayroon ba tayong tinatawag na sakit na nakukuha sa sexual transmitted diseases na tinatawag? Katulad ng HIV, AIDS, at gonorrhea, syphilis, kung ano-ano pa na pwedeng nakukuha natin at naahawaan tayo sa pakikipagtalik sa hindi naman natin kakilala.
lalo na ngayon may virus tayong iniingatan. Kaya never kayong makipagtalik at never kayong makipaghalikan, Aldrin at Joanner, sa hindi nyo kakilala. Tama ba ako, Joanner, o mali? Sabi ni Joanner, tama ka, sir. Sana maging faithful tayo sa bawat partner natin. Yun ang dapat na gawin natin. Kasi pag napag-usapan ng mga basurang pandemya, hindi maiwasang itanong kung meron na bang pasilidad na pinagdadalhan sa mga basura nito. Diyan nga sa atin, sa Perpetual Health, dumping site natin dyan. Nakikita natin na kulang ngayon ang monitor ng local government units ng lungsod sa pamumuno ni Mayor Madel. Nasabi yung mga basurang itinatapon sa dumping site or sanitary landfill natin dyan sa Perpetual Health ay kailangan na tambunan ng lupa. Yung mga basura para hindi lipad. Ay may mga basura po tayo dyan na mga PPS, mga face mask, face shield na itinatapon dyan, sana tambunan ka agad ng lupa, Mayor. Para hindi na kumalat at hindi na mapunta pa doon sa ilog. At maminti natin ang kalinisan sa kapalibutan natin dito sa lungsod ng Iriga. Kasi po, may mga tanong na ganyan na dapat magkaroon na rin sa buong Pilipinas. Hindi lang po sa ibang lugar. Kung di sa buong Pilipinas, magtayo ng COVID waste facilities talaga. Lalong-lalo na po yung mga ginagamit natin na mga face mask, face shield, Villamer, Rosel Villamayor, I love you very much from Aldrin Lee. Wow, Aldrin, you are in love this time. Again. Ilang beses ka may in love? I think this is first ba o second o third? First. First love niya daw si Rosel Villamayor. Sabi po ni Aldrin Lee, I love you very much. So, ako dahil man ako nakikisabay na naman na. Hali ito sa imo Aldrin Hindi ako yun yung binuboses mo lang. Pero ano kaya ikaw magboses? Halika dito. Basta ako, ang alam ko, in love na naman si Aldrin Lee ngayon. Ayan. Di ba yung mga, po natin tapukan ng basura, dapat po talagang tambunan ng lupa yung mga basura. Para hindi na kumalat. Tama ba o mali? Sa mga, kapag napag-usapan na kasi basurang pandemya, hindi maiwasang itanong kung meron na bang pasilidad na pinagdadalhan sa mga basurang ganire. Hanggang ngayon, magtatatlong taon na ang COVID, pero wala pa ring pasilidad para sa mga basura nito. Kaya ang nangyayari sa mga ordinaryong basurahan, nagpupunta ang mga COVID waste at malaki ang posibilidad na makahawa. Kung may sariling pasilidad ang mga basurang COVID, makaiiwas sa pagkalat ng sakit at malaking tulong para mapahinto ang virus. Sabi ng Department of Environment and Natural Resources, meron na silang plano para sa pagtatayo ng COVID waste treatment at storage facilities. Ang problema, kailangan ng budget para sa pagtatayo nito. Nangangailangan sila ng 181.6 million pesos. Naku, gastusan nga naman. Pag may project, talagang kasabay dyan budget para sa pasilidad. Balak nitong magtayo ng mga pasilidad na may 227 local government units. Tutulungan ng DENR ang LGUs sa pamamagitan ng Environmental Management Bureau kung saan ipapatupad ang maayos na koleksyon ng protective personal equipment, hiringgilya, bayal sa iba pang COVID-related healthcare waste mula sa mga bahay, vaccination sites at mga testing and quarantine facilities. Kapag nakolekta na po ang COVID waste, dadalhin ang mga ito sa treatment plant. Noong nakarang taon, nag-viral po ang isang basurero sa Vicente Cruz Street, Sampaloc habang
naglalaglag mula sa kanyang kariton ang mga hiringgilya. Naglalaglagan COVID test kits, face mask at iba pang basura. Nagkalat ang mga ito sa kalsada. Nang tanungin ang basurero, hindi nito sinabi nitong napulot niya ang sa basurahan sa Palangka Street Quiapo ang black bag. Sa pag-iimbestiga ng Manila City Hall, napag-alamang sa isang klinika sa Palangka Street galing ang basura. Lalo na yung mga ospital, saan nyo tinatapon yung mga basura nyo. Mga klinika. Ngayong tumataas naman po ang kaso ng COVID-19. Kahapon na itala ang pinakamataas na kaso, 33,000 plus. Marami na namang basura ang lilikhain araw-araw. Iporsige. Iporsige nyo niya. Iporsigin nyo na, Department of Environment Natural Resources, ang COVID waste facilities kung kailangan na pong gawin. Pero dapat may budget. Bueno mga tugang, si Mr. Rosie Alvaro Borromeo, Marinal daw po si Rapi. Ay, si Joey. Happy listening po. Thank you so much. Thank you for watching. And, yeah. Salamat po. Mapaaram na po ako sa Martes na programa Bicol Connection and good morning sa Ako Bicol Party List. Nag-aantabay si Ma'am Sally Cosis. Thank you. Standby po kita sa masunod na programa. Sa lawas si Philip Barasina nakaibanan.